guys. So I just want to share with you my acne and depression journey. My face is like this. Before, it's not like this. My face is like, I will insert some picture here. Before, my face is like that. So but after I take antidepressant, so my doctor diagnosed me with postpartum depression. And after that, after ko mag-take ng medicine is, I got my acne here. So, it really make me sad, you know. Lalong bumaba yung confidence ko as naiyak ako. Because I really don't want to show this or share about this, you know. Because it's really, I think it's really personal to me. Also about my depression. So I have 2 kids. I am cesarean. And after that, I got a lot of insecurities sa bodies ko. Nag-changes from a lot of body changes. Then, after that, I got depression, yung mood swing ko, lahat, everything para akong mababaliw. And then, we take to the hospital. First kong nagpa-check up is in Philippines. The doctor say that I already have postpartum depression nung nagbubuntis pa lang ako sa first baby ko, but hindi pa siya ganun ka kita. Parang yung ang sintomas ko nun is lagi akong umiiyak, and I always cry about my body changes, yung parang I'm not yet ready na changes sa body ko, kasi sobrang itim talaga ng tiyan ko nun, as in yung after kong mga anak, wala akong kamot, but my tummy is so dark, my underarms, lahat nag-changes, nagkaroon ako ng big nose, lahat ng changes, lahat dun. But I embrace it for my baby. And after that, umuwi ako ng Pilipinas. My mama and papa helped me, you know, and my husband is in Taiwan. After 8 months, pinupuntahan niya lang ako sa Pilipinas, tinadalo-dalo niya lang ako. And then after 8 months, we go back to Taiwan. And then after nun, nabundis ulit ako. And cesarean ulit. And after nun, doon na nag-start. Para na akong baliw, masyadong insecure sa lahat. I was insecure with a lot of people. You know, at feeling ko lahat pinagsiselosan ko. And then, nag-start ako, nung umuwi ulit ako ng Pilipinas, my mama asked my husband to umuwi ulit ako ng Pilipinas para may help nila ako kasi I'm pregnant, and then I'm taking 1-year-old baby. Pumayag si hubby, and then nagpa-check up ako sa Philippines. And they gave me medicine, and they asked me to therapy every 2 weeks. Pero ang mahal, guys, ang mahal pang private. Yung sa public nag-try ako, but you need to wait for a month para lang sa for your check-up. Alam mo, napaka ng Pilipinas. Doon ka nakita kung gaano kaganda ang health benefits ng Taiwan. And then after that, nagpa-check up ako, and I was diagnosed with postpartum depression. Binigyan ako ng sleeping pills, and a lot of asked me to do some take rest. So sa mga mommies dyan, please take care of yourself. Wag niyong binabalewala ang sarili niyo. You know, yung masyadong emotionally, hindi ang pagdadrama, hindi ka OA, hindi ka drama, hindi ka nagdadrama. Paano mo, your body will tell you if you have something. Pakinggan mo katawan mo. Because your mental health is your number 1. Because paano ka mag-ano kung your mental health is ruining you? Diba? So, we go back Taiwan, then my husband bring me to the hospital again, and I'm taking meds now. 2 months. And after ko mag-take ng antidepressant, nag-start siya na marami siyang maliliit na dots, parang bootleg lang first. Hindi ko pinansin yun. Kasi akala ko sa sa medicine lang. Oh, I forgot. I will do some pala.
while and then nag-take ako ng medicine na binigyan ng doktor. And then after noon, nag-start na siya lumala. Pimples. Starting. Na lalong hindi na ako alam nyo ba na hindi ako nagsasalamin. Grabe, hindi na ako nagsasalamin. Nakailang derma na din ako. They saying na my body is, feeling ko kasi sa hormones ko yun. Kasi diba, nagtitake ako ng antidepressant. Inaano niya yung hormones ko. So, nag-change siya doon. I just think lang that. Pero the doctor say, hindi daw. Pero after ko, I don't know. I'm taking meds pa rin. And then, nung nagpa-derma ako, I'm taking oral meds. And they give me medicine. Some ointments. 1 week oral medicine. Nag-dry naman siya. Alam niyo ba, nung is, yung namumula talaga siya. Yung parang, yung namumula na nagtutumpok. Na kapag nasagi, sobrang sakit. Hindi ako makaiyak nun. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko about my face. Kasi hindi talaga ako tumitingin sa salamin. Kapag naghihilamos ako, nakakapa ko siya. Hindi ko naisip na may experience ko ang ganitong klase ng pimples na kaya doon sa mga nakaka-experience ng mga acne journey nila, talagang grabe ang saludo na ako sa inyo. Kasi ako pa lang, grabe ang baba ng kapag lumalabas ako, lagi ako naka-face mask. Alam mo? Ayun, kitang-kita. I feel shy about it. I feel ashamed. I keep asking my husband if, lalo ko na insecure. Lagi ko tinatanong ang husband ko na, do you still love me? Because, feeling ko may nagbago sa sarili ko after my face changes na parang, yung insecurity ko, lalo lumala. Na hindi na ako nagsasalamin. Hindi na rin ako masyadong nag-ayos. I stop doing makeup na din. Kasi, I'm scared na lalo siyang lumala kapag gumamit ako ng makeup. So, I stopped doing makeup. And then, yun lang. So, para sa mga mami na wait lang, pinapatuyo ko lang. Because I will put another ointment. So, kaya para sa mga mami na nakakaramdam ng depression. Oh, no. Para to sa mga asawa. Para sa mga mister. Please, pakinggan nyo yung asawa nyo. Hindi yan OA, hindi siya nagdadrama. Yung parang, pansinin nyo what's wrong, yung be sensitive around her, tumulong kayo sa baby, yung parang ganun. Kasi kayo, pag ang babae na buntis, alam mo ba, nawawala sila ng interes sa lahat. Lahat ng gusto ko, lahat ng ginagawa ko dati, when I was still single, lahat yun nawalan ako ng gana. Parang umiikot na lang ang buhay ko sa anak ko. Sa 2 kong anak. Samantalang, eto hindi ako kasi yung hobby ko, kahit paano tinutulungan niya ako pag rest day niya. Pero, hinahayaan ko siya. Nakakapaglaro siya, nakakapag-games siya. Go. Kasi alam ko stress siya sa work nila. Hinahayaan ko siya maglaro. Yung parang ako, nawalan ako ng gana sa mga bagay na yun. Siya, tuloy pa rin siya. Yung ganun. Parang, mga mami, huwag niyong sisihin din yung mga asawa niyo kung may hobbies pa rin sila tapos kayo wala. Yung parang, find something na it will take your interest. Parang sa akin, the doctor said that gumawa ako ng paraan para magkaroon ako ng interest sa isang bagay para hindi ako mag-overthink. Alam ko, hindi ganun kadali na sabi mo na wag ka mag-overthink, hindi ka na agad mag-overthink. Hindi yung ganun na wag ka maging emotional. It's okay, mami. It's okay to be emotional. It's okay to overthink. Wag mo masyadong mag-burden sa sarili mo. Wag ka masyadong pahirapan ang sarili mo. Wait lang, part 2 kasi patapos, wait lang. Ayan. So, I'm just taking you na take time na kung alam mo sa sarili mo na may something. Take time na magpatingin ka.
Ayan, tumawag kasi papa ko. Sorry. Ito, let's put another ointment para sa... Babago na ako. Alam mo ba, minsan, tinititigan ko na lang sarili ko sa salamin. Tinitignan ko bakit ang dami kong pimples. Ano lang, nakakasad lang. Sana ba tayo? Hindi ko na alam kung saan yung kwento ko. Hindi ko na alam kung saan yung mga kwento ko, mga ka-chika babes. Tara, chika babes, may tawag na. Ang ganda ng lightning dito. Lakas na maka-picture. Lakas sleep more. Kasi yung anak ko. Here, please. Parang nangalawala ka. Saan ba tayo? Sige, dun tayo sa sa mga asawa. Na sana please, diba, choose your wife over your tropa. I mean, kung mahilig ka mag-basketball, diba? Mag-basketball ka, mapaalam ka ng maayos. Kung pinayagan ka, di go. Pero after nun, give time to your wife. Diba? Ano siya? Kumbaga, parang bigyan mo siya ng time para puntahan ng friends niya, makipagkita siya sa friends niya. Bigyan mo siya ng pang Shopee. Yung mga ganung bagay ba? Kasi minsan yung maliit na bagay, nakaka-lift ng stress. Alam mo yun, yung pasalubong, uwi ka ng bahay, may pasalubong ka para sa asawa at anak mo. Or kahit walang occasion, or kahit may occasion, magbibili ka ng bulaklak. Yung parang ganun, yung kahit nasabihin niya, ayoko ng bulaklak, ganyan. Pera na lang natin. Guys, pag naka-receive yung ang sarap sa feeling. Kahit nasabihin mo ayaw mo ng bulaklak. Wala lang. Gusto ko lang sabihin na take care of yourself sa mga misis dyan. Sa mga stay-at-home mom. Sa mga working mom naman. Saludo ako sa inyo. Wala. Ang galing. Gusto ko rin kasi maging working mom. But at the same time, gusto kong hands-on ako sa mga anak ko. Kaya hindi ko alam kung paano. Tignan ko kung gaano maglagas ang buhok ko. Depression is not minsan isang araw okay ka, in the next hour umiiyak ka sa isang bagay na hindi mo alam kung bakit. Minsan ayaw mong tumayo, yung parang gusto mo nakahiga ka lang, ayaw mong kumain. Pero hindi pwede kasi may anak ka eh. Kaya syempre kikilos ka. Yung magdadrama ka, magbe-breakdown ka, tapos maya may anak ka, tatayo ang anak mo. Alam mo yung mga ganong bagay na kailangan naka-schedule yung breakdown mo, natulog sila. Wala lang, kaya yung mga sa mga mommy stay-at-home mom, saka working mom, saludo ko sa inyo. Take care of yourself, guys. Invest in yourself, magpaganda kayo, magpariban kayo. Sa mga asawa naman na please be kind to your wife. Huwag nyo naman yung parang grabe yung buhok ko, naglalagas. Diba? Kung kayo nakakapag-ML kayo lang oras, diba? Tapos yung asawa nyo, aligaga mag-alaga. Parang ganun. Anong klaseng kayo? Oo nga, may hobbies kayo, pero nyo sa time. Oo nga, stress kayo sa work. Pero yung asawa nyo, kayo after work, makakapagpahinga na kayo. Asawa nyo, 24/7, nag-aalaga ng bata yan. Lalo na kapag malit pang bata. Kasi sana kung mga anak nyo, mga malalaki na makakaya ng kumain mag-isa. Pero kung anak nyo yung mga baby pa lang, tapos anak kayo ng anak. Mga guys, think before you
putok sa loob. Hindi yan bahala ng Diyos. My God, kayo ang gumagawa, hindi ang Diyos. Sabi nga nila, kayo ang gumagawa ng kapalaran nyo. Diba? Be responsible guys. Huwag kayong anak ng anak kung wala naman kayong kung wala naman kayong plano. Siguro kung mag-anak kayo, may savings kayo. Tapos, kaya nyo. May ipon kayo. Hindi yung mag-anak kayo, bubuntisin mo siya. Kahit na hindi sinasadya. Tapos, wala kayong savings, ikaw lang nag-work. Or yung asawa mo lang nag-work. Yung parang ganun. Tapos, ikaw pala manika pa ang asawa ka. Parang, ano ba? Nag-sermon na tong ko. It's about my depression. It's about my depression and my acne journey, but nagsasermon ako ng ibang tao. Diba? So guys, I'm just telling you na iba-iba nga talagang pinagdadaanan ng tao. Diba? Meron dyan yung iba nga since young pa lang may acne journey na sila. Diba? Paano pa yung confidence nila? Tapos, ikaw na aasarin mo lang na, uy, ganyan. Di ba sabi nga nila, yung 10 seconds rule. 5 seconds pa, 10 seconds rule na. Huwag mo sabihin na may pimples, ang dami mong pimples. So what? Hindi yan matatanggal ng Kapag na-point out mo ba, matatanggal ba yan? Hindi. Yung parang ganun. Yung mga mami na hindi nila naalagaan yung sarili nila. Minsan, alam nyo guys, kung paano daw tratuhin ng asawa niya is yun daw ang reflection ng asawa mo. Ayon na hindi ko alam kung totoo. Pero para sa akin, tinatrato ko ng okay ng asawa ko. Kaya parang, ganda pa rin kahit may acne. Charot. Hindi. Parang, ginagawa niya naman lahat para sa akin, di ba? Binibilhan niya ako ng yung may crybaby na Pop Mart. Binibilhan niya ako. Para sa akin, happy ako. Hinahayaan niya ako sa gusto ko. Sinusuportahan niya ako sa mga bagay na gusto ko. Kaya yung mga mamis dyan na sobrang ng asawa, napakaswerte niyo. Kasi ang daming mami na single mom na yung asawa nila mamas boy, lakas ng mamas boy na nga, playboy pa, tapos hindi pa nagtatrabaho. Yung parang ganun, yung parang hindi ko alam kung saan papatungo itong pinag-uusapan natin. Kasi ang alam ko, it's about my acne and depression journey. Pero napunta na siya sa iba't ibang tao. Ganyan ako kachika. Wala guys. So, siguro kailangan ko ang masasabi ko lang guys, take care of yourself. Love yourself. Kung magpaganda ka. Hindi agad-agad sa mga mami na malaki ang changes sa katawan nila. Okay lang yan. Hindi agad-agad yan. Hindi agad-agad na papapayat ka agad. Hindi. Okay lang yan, mami. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. May time para sa lahat. Magpariban ka, magtira ka para sa sarili mo. Parang ganun. Magpa-manicure ka, bumili ka ng bagong damit. Huwag mo lahat lagi, huwag kang mag-guilty na ikaw may bagong damit ka, tapos yung anak. No, lagi mo binibila ng anak mo. Lagi mo inuuna ang anak mo. Sometimes unahin mo rin ang sarili mo. It's okay. At para sa mga daddy dyan na tutulong para sa mami, thank you. Thank you kasi alam niyo kung paano supportahan ng mga asawa niyo. Yun lang. Tapusin ko na dito kasi hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pero guys, subscribe kayo sa akin. Gusto ko ma-monetize. Thank you sa lahat ng nang nagmamahal sa akin. Kasi ang daming kaibigan ko nagmamahal sa akin, pati sa mga anak ko. Thank you. Thank you din sa asawa ko. Kasi sobrang swerte ako. Pati sa pamilya ko. Na sobrang supportive sa akin. I love you all. Sana lahat tayo maging okay. Yun lang.